Tahimik ang gabi habang maliwanag ang buwan sa kalangitan. Kasabay nito, sa loob ng isang lumang silid ay nagtitipon ang mga matataas na miyembro ng pamilyang Feng. Nakaupo sa gitna ang isang matandang lalaki na may hawak na balumbon habang seryosong nakikinig ang iba pa sa paligid. Hindi nagtagal ay bumasag sa katahimikan ang matanda at seryosong tinanong si Feng Chen kung kilala ba nito ang misteryosong lalaki. Dahan-daang iniabot ang balumbon habang hinihintay ang sagot. Yumuko si Feng Chen at mahinahong sinabi na hindi niya kilala ang taong iyon. Naging seryoso lalo ang mukha ng matanda habang pinag-iisipan ang sinabi nito. Nagtataka nitong sinabi na malaki ang naitulong ng misteryosong lalaki sa kanilang pamilya, at posibleng kaibigan ito ng kanilang mga ninuno. Dagdag pa nito na malamang ay ginabayan din ng lalaking iyon si Feng Hao. Magkahalong pagtataka at seryosong usapan ang namagitan sa dalawang lalaki. Nakahalukip-kap si Feng Chen habang sinabi nitong kaya pala biglang umangat ang antas ni Feng Hao na matagal nang hindi umuusad. Agad namang sumang-ayon ang kasama nito habang nakahawak sa baba, at sinabi nitong oo pero nasa ikatlong antas pa lang siya, kung hindi ay pwede na sana nilang isali ito sa paligsahan ng 4 na angkan. Samantala, mahigpit na hinawakan ng pinunong matanda ang balumbon bago ito lumingon. Seryosong tumingin ang pinunong matanda at inutusan si Feng Lei na ayusin na ang pagsali ni Feng Hao sa paligsahan ng 4 na angkan, habang si Feng Lei naman ay kailangan pang mag-ensayo ng mas matagal. Hindi ito nagustuhan ni Feng Lei, galit na galit itong sumigaw sa pinunong matanda at kinwestiyon kung paano magkakaroon ng biglaang palad, at mariin itong sinabi na bilang pinuno ng pamilya, anak niya ang dapat lumaban para sa pamilyang Feng. Hindi natinag ang pinunong matanda. Kalmadong ibinaba nito ang tingin at matigas na sinabi na buo na ang desisyon niya at pinapaalis na ang lahat. Napakuyom ng kamao si Feng Lei habang puno ng inis na bamulong ng humph bago padabog na tumalikod. Isa-isang lumabas ang mga tao matapos paalisan ng pinunong matanda. Hindi pa man nakakalayo ang lahat ay agad nitong tinawag si Feng Chen at seryosong sinabi na manatili muna ito. Naiwan silang dalawa sa tahimik na silid habang tanging liwanag ng kandila ang nagbibigay ilaw sa paligid. Dahan-daang lumingon ang pinunong matanda at tinawag ang pangalan ni Feng Chen. Naging seryoso ang mukha nito habang sinabi na si Feng Chen ang pinakaangkop sa kanilang henerasyon at dapat ito ang mamuno sa angkan ng Feng, at dagdag pa nito na masyado pang padalos-dalos ang batang si Feng Lei. Napabuntong hininga ang matanda bago marahang sinabi na para sa kapakanan ng angkan ay kinailangan niyang gawin ang desisyong iyon. Tahimik na nakinig si Feng Chen at mahinahong sinabi na naiintindihan niya. Bahagyang ngumiti ang pinunong matanda habang pinupuri si Hao, at sinabi nitong mabait na bata si Hao, masipag at masikap, at tiyak na magiging malakas na tao ito sa hinaharap. Mahigpit na hinawakan ng pinunong matanda ang balikat ni Feng Chen habang magkalapit ang kanilang mga mukha. Naging seryoso ang tono nito habang sinabi na si Feng Chen ang pag-asa niya at pag-asa rin ng buong angkan ng Feng, at hindi pwedeng mapunta ang angkan sa maling mga kamay. Hindi pa natatapos doon, mariin pa nitong idinagdag na sanayin ng maayos si Hao. Tahimik na tumanggo si Feng Chen, at makikita sa mukha nito ang matinding determinasyon. Lumipas ang oras at sumapit ang gabi, tahimik ang kalangitan habang maliwanag ang buwan at maririnig ang mahinang pagaspas ng hangin sa paligid. Biglang kumislap ang isang matinding liwanag mula sa kagubatan. Sa ilalim ng buwan, makikita ang ating bida na si Feng Hao na patuloy sa matinding pagsasanay, bumabalot ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan habang mabilis na iwinawasiwas ang kanyang mga kamao. Nakatayo ang ating bida sa ilalim ng buwan habang pinagpapawisan at nakatingin sa kanyang kamay. Halatang gulat at tuwang-tuwa ito habang sinabi na ang galing dahil sa maikling panahon lang ay nalagpasan na niya ang ika-4 na antas. Hindi pa man natatapos ang kanyang pagkamangha ay biglang may narinig siyang boses mula sa likod na masayang bumabati sa kanya. Agad na lumingon ang ating bida at nakangiting tinawag ang kanyang ama. Lumapit si Feng Chen na may ngiti sa mukha at sinabi nitong nasa ika-4 na antas na siya at hindi masama ang progreso. Kasunod nito ay seryoso itong nagtanong kung ang nagturo ba sa kanya ng pamamaraang iyon ay isang lalaking nakaitim. Nanlaki ang mata ng ating bida sa gulat at nagtatakang tanong kung paano nito nalaman. Bahagyang ngumiti si Feng Chen at mahinahong sinabi na paano naman niya may tatago iyon, at paalala nitong huwag bigwan ang taong iyon.
Dagdag pa nito na may paparating na paligsahan ng 4 na angkan at napagdesisyonan na si Feng Hao mismo ang sasali rito. Nanlaki ang mata ng ating bida at hindi makapaniwalang napasigaw na totoo ba talaga ang narinig niya. Hindi pa rin maalis ang ngiti sa mukha nito habang papatawa nitong sinabi na siguradong galit na galit si Feng Lei ngayon at hindi makakatulog. Sabay na naglalakad sila ng kanyang ama sa ilalim ng gabi. Seryoso ngunit may bahid ng biro ang tono ni Feng Chen habang sinabi nitong huwag ipahiya ng batang ito ang angkan ng Feng. Agad namang sumagot ang ating bida at buong kumpiyansang sinabi na makakaasa ang kanyang ama. Lumipas ang gabi at sumapit ang araw ng inaabangang paligsahan, makikita ang malalaking bandila na umawagayway habang dahan daw ang pumapasok ang mga tao sa lugar ng labanan. Tahimik na nakatayo ang entablado sa gitna, handa na para sa mga kalahok. Sa itaas naman ay maririnig ang usapan ng mga manunood. Excited na tanong ng isa kung sino ang pusta nila para makataya na siya. Sumagot ang isa at sinabi nitong si Young Master Yang Kui nang ang kanyang ang tingin niya, dahil nasa gitna na ito ng ika-4 na antas. Dagdag pa ng isa na narinig niyang ang anak na babae ng pamilyang Wan ay may katawang yelo at nakakuha pa ng teknik na Zuan grade. Hindi pa sila tapos mag-usap nang biglang may sumigaw na tumigil na sila sa kahuhula dahil nandito na ang mga kalahok. Nakatayo sa gitna ng entablado ang tagapagdaloy ng paligsahan kasama ang kanyang katulong. Nakangiti ito habang magalang na sinabi na isang karangalan para sa kanya na pangunahan ang paligsahan ng 4 na angkan. Hindi nagtagal ay itinaas nito ang kamay at masiglang inanunsyo na ang mga maglalaban ay pipiliin sa pamamagitan ng bunutan. Kasabay nito, isang malakas na pagtapak ang narinig mula sa gilid ng entablado. Sa isang iglap ay mabilis na tumalon papaitaas ang isang binata na nakasuot ng asul at dilaw na damit. Agad na nag-ingay ang mga manunood sa ibaba, may sumigaw na tinawag ang Young Master. Sabay namang may humanga at sinabi na ang astig talaga ni Young Master Yang Kui. Nagtaka naman ang isa at nagtanong kung bakit umaakyat na agad sa entablado si Young Master. Nasa gitna ng entablado si Young Master Yang Kui habang nakatayo ng may kumpiyansa. Bahagyang yumuko ito at mayabang na humingi ng pasensya sa lahat, at sinabi nitong naiinip na siya kaya simulan na nila. Hindi nagtagal ay kumunat ang noo nito at galit na sumigaw. Hinahamon si Feng Hao at tinanong kung hindi ba ito maglalakas loob na umakyat. Isang mahinang pagtawa lang ang narinig mula sa ibaba bilang sagot. Kasunod nito, dahan daw ang inilagay ng ating bida ang kamay sa kanyang baywang. Nakangisi si Feng Hao habang mayabang na sinabi na humph, bakit? Hindi, dahan daw ang umakyat ang ating bida sa hagdan habang rinig ang bulungan ng mga tao sa paligid. Agad na nagtaka ang ilang manunood at nagtanong kung bakit si Feng Hao ang umaakyat at hindi raw ba dapat si Feng Lei. May sumabat pa at mapanuyang sinabi na kilala si Feng Hao bilang sikat na basura at parang hatol kamatayan ang pag-akyat nito. Pagdating sa itaas, sinalubong siya ng malamig na tingin ni Young Master Yang Kui habang bumabalot ang mabigat na enerhiya sa paligid nito. Galit na tinitigan nito ang ating bida at mayabang na sinabi na may lakas pa pala ng loob si Feng Hao na umakyat. Hindi man lang natinag ang ating bida, nakahalukip-kip ito habang nakangiti at kalmadong sinabi na wala namang dapat katakutan, at wala rin dapat ikatakot si Yang Kui. Galit na galit si Young Master Yang Kui habang nakatitig kay Feng Hao. Puno ng inis itong sumanghal at sinabi na pagbabayaran ng ating bida ng dugo ang kahihiyang ginawa nito sa kanya noon. Kasunod nito ay mahigpit nitong hinawakan ang kanyang manggas habang naghahanda sa laban. Mula sa gitna ng entablado ay mayabang nitong sigaw na ipapakita niya ang pagkakaiba ng lakas nilang dalawa sa ika-4 na antas. Dagdag pa nito na gagawin niyang mas lumpo pa si Feng Hao para tuluyan na siyang sukuan ni Wan Xin. Walang sinayang na oras si Yang Kui at mabilis na sumugod. Buong lakas nitong inatake ang ating bida habang pasiga na sinabi na mamatay na si Feng Hao at tingnan ang lakas ng mga tableta na ininom niya nitong mga nakaraang araw. Ngunit sa isang iglap ay nakaiwas ang ating bida. Nanlaki ang mata ni Yang Kui sa gulat at hindi makapaniwalang napasigaw na sumable ang atake niya. Mabilis na umiwas ang ating bida habang sumasagitsit ang kamao ni Yang Kui sa hangin. Hindi makapaniwala si Yang Kui at inis na binulong sa sarili na imposible raw na maiwasan iyon dahil malinaw na pinalakas niya ang kanyang lakas. Nanggigil ito at pasiga na minura ang ating bida.
Agad nitong inipon ang buong puwersa at mayabang na sinabi na ang suntok na ito ay siguradong tatama. Sa kabila nito, kalmado lang nangumiti si Feng Hao habang nakatitig sa kalaban. Isang mabilis na hakbang lang ang ginawa ng ating bida at sabay na binitawan ang isang sipa. Tamang-tama sa katawan ni Yang Kui na napasigaw na lang sa sakit. Magaan na lumapag si Feng Hao sa sahig habang hindi man lang hingal. Sa gilid, napabuntong hininga ang isang manunood at nagtatakang sinabi na ito ba talaga yung dating basura, bakit parang ang lakas niya ngayon at nakakaaliw panoorin. Sumang-ayon naman ang isa pa at sinabi nitong ganoon din ang nararamdaman niya kay Feng Hao. Hindi na nakatiis si Yang Kui, namumula ang mukha nito sa galit habang pasigaw na sinabi na tumigil na raw si Feng Hao sa kaiiwas at kung matapang daw ito ay lumaban ng harapan. Mula sa ibaba ay seryosong nakatingin ang mga manunood sa laban. May isang nagtataka at sinabi na tingnan daw ang galaw ni Feng Hao, baka nakalusot na ito sa antas ng kanyang pagsasanay. Sabay na sumagot ang isa pa at sinabi nitong mukhang hindi na mananalo ng madali si Yang Kui. Sa gitna ng entablado, kalmadong lumingon ang ating bida at nakangiting sinabi na sige, subukan ito. Hindi na nakapagpigil si Yang Kui, nakayuko ito habang pawis na pawis at seryosong inamin na lumakas nga si Feng Hao, at idinagdag na gagamitin niya ang buong lakas para talunin ito. Kasunod nito ay maririnig ang paglagutok ng kanyang mga daliri habang unti-unting bumabalot ang pulang enerhiya sa kanyang katawan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yang Kui at puno ng galit na sumigaw. Pasigaw nitong sinabi na mamatay na si Feng Hao. Nakangiti ng bahagya ang ating bida habang nakatitig kay Yang Kui. Seryoso itong nagsalita at sinabi na dahil ang yabang nito ay ipapakita niya ang tunay na pagkakaiba nilang dalawa. Sa isang iglap ay biglang nawala si Feng Hao sa paningin at mabilis na sumugod na parang kidlat. Hindi agad nakasunod ang mata ni Yang Kui at gulat na napaisip kung anong nangyayari at paano naging ganito kabilis ang kalaban. Kasunod nito ay ramdam na ni Yang Kui ang papalapit na atake mula sa gilid. Nanginginig ito sa takot at desperadong binulong sa sarili na mamamatay siya kapag tinamaan at paulit-ulit na sinabi na kaya niyang umiwas. Huli na nang mapansin niya ang bilis ng galaw, nanlaki ang mata nito at tarantang napasigaw sa isip na ang bilis at nasa likod na pala si Feng Hao. Nanigas ang buong katawan ni Yang Kui habang hindi makapaniwalang inamin sa sarili na hindi niya ito maiiwasan. Sa huling segundo ay puno ng takot ang mukha nito at halos pabulong na sinabi na patay na siya. Nakaangat sa ere ang ating bida habang nababalot ng matinding enerhiya ang buong katawan. Madilim ang anino ng mukha nito pero kitang-kita ang pulang liwanag sa kanyang mga mata habang mabilis na iniipon ang lakas sa kamao. Isang malakas na pagaspas ng hangin ang narinig kasabay ng pagbaba ng kanyang kamao. Sa harap niya, nanginginig sa takot si Yang Kui, desperado itong sumigaw at nakiusap na tama na. Halos hindi na makahinga si Yang Kui habang nanlalaki ang mga mata, nanginginig ang boses nito habang sinabi na huwag siyang patayin. Pagkatapos ng isang iglap, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong entablado. Biglang may sumigaw mula sa gilid ng entablado, puno ng pag-aalala ang boses nito habang tinatawag si Kair. Sa gitna ng malawak na arena ay tahimik na nakatayo ang ating bida habang nakahandusay sa sahig si Yang Kui. Lumapit si Feng Hao at maingat na binuhat ang walang malay na kalaban, kalmado itong ngumiti at sinabi na ayos lang dahil nahimete lang si Young Master Yang dahil sa gulat. Hindi nagtagal ay narinig ang anunsyo mula sa itaas, masiglang idineklara na sa labang ito ay panalo si Feng Hao. Agad na nag-ingay ang mga manunood. May isang humanga at sinabi na ang astig nito at isang hakbang na lang para maging kampyon. Sabay-sabay namang sumigaw ang iba at tinawag ang pangalan ni Feng Hao. May isa pang sumigaw ng suporta at sinabi na kaya nito at umaasa siya rito. Habang kumakalma ang ingay, may nagtanong kung sino ang susunod na haamon, kung pamilya Wan kaya o iba pa. Biglang may matapang na boses na sumabat, mayabang na pinuri nito ang galing ni Young Master Feng sa martial arts at nagpakilala bilang si Huku mula sa Angkan Hu, at sinabi nitong nandito siya para hamunin ito. Kasunod nito ay ipinakita ang seryosong mukha ni Huku na puno ng kumpiyansa. Sa ibaba, nag-usap ang ilang manonood, seryosong sinabi ng isa na parehong nasa gitnang antas ng ikaapat na antas sina Huku at Yang Kui, at base sa ipinakita ni Feng Hao ay nasa huling yugto na ito ng ikaapat. Dagdag pa ng isa habang pinagpapawisan na ang kumpiyansa ni Huko,
baka nakarating na rin ito sa huling yugto. Nakangising nakatingin si Huko sa ating bida habang dahan-daang hinahawakan ang kanyang damit. Mayabang itong nagsalita at sinabi na may sikreto siyang inilaan para sa panghuling laban pero mukhang hindi na niya kailangang itago pa. Kasunod nito ay inilabas niya mula sa kanyang palad ang isang maliit na gintong tableta na kumikinang. Itinaas niya ito sa kanyang bibig at seryosong sinabi na nasa tugatog na raw ng ika-4 na antas si Feng Hao at mukhang mahirap itong talunin sa antas na iyon. Walang pag-aalinlangan niyang nilunok ang tableta. Pagkalipas ng 1 segundo ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, madilim itong ngumiti at mayabang na sinabi na kung ganun ay hayaan siyang harapin si Feng Hao sa ika-5 antas. Biglang bumalot ang malakas na lilang enerhiya sa buong katawan niya habang kumikislap ang kanyang mga mata. Punong-puno ng yabang ang boses nito habang sinabi na ipapakita niya ang nakakatakot na lakas ng Angkanhu at idinagdag na ang Angkanhu ang dapat mamuno sa Yulan City. Punit ang damit ni Huko habang bumubulusok ang lilang enerhiya mula sa kanyang katawan. Galit na galit ang mukha nito habang pasiga na hinamon si Feng Hao at sinabi na subukan siya sa ika-5 antas. Sa gilid ng arena, napasigaw sa gulat ang isang manunood. Hindi makapaniwala itong nagtanong kung nakausad ba ito at paanong nagkataon. Tahimik lang nang umisi ang matandang may balbas sa tabi niya, kalmado itong sumagot at sinabi na hindi eksaktong pag-angat ang nangyari. Seryoso ang tingin nito habang idinagdag na sa halip ay pinipigil lang nila ang sarili nilang antas. Patuloy ang paliwanag ng matandang may balbas habang nakatingin sa laban. Sabi nito, kapag normal na tao ang nagsasanay ay parang supot ng tubig ang katawan nila. Dahan-dahan itong sumisipsip ng martial energy mula sa paligid. At kapag napuno na ang supot, saka palang makakalusot sa susunod na antas. Dagdag pa niya, nag-iiba ang hirap ng pagsipsip sa bawat antas, at habang tumataas ang antas ay mas mahirap ng sumipsip. Ngunit mariin niyang sinabi na iba ang paraan ng pamilya Ho. Sa halip na lumusot agad, baliw kong mag-ipon sila sa mababang antas. Hinihintay nila ang tamang oras para sabay na lumusot, kaya kapag umangat sila ay parang nasa unang antas pa rin ang dali ng pagsipsip pero dala nila ang napakalaking puwersa na naipon. Pinagpawisan ng batang manunood habang nakatingin sa nagbabagong si Huko, kinakabahan itong nagtanong kung ano na ang kasalukuyang antas ni Huko ngayon. Tumalim ang tingin ng matandang may balbas, seryoso itong sumagot at sinabi na nangangamba siyang malapit na ito sa gitnang ika-5 antas. Sa gitna ng arena, nakabuka ang mga braso ni Huko habang bumabalot ang malakas na lilang enerhiya, mayabang itong sumigaw at sinabi na halika raw Feng Hao, at kung hindi siya magpapakita ay iisipin pa rin itong walang kwenta ang pamilya Ho. Nakangisi ang mukha ni Huko, mapanukso itong nagsalita at sinabi na Feng Hao, kung hindi ito kikilos. Bigla itong sumigaw ng buong lakas, galit na galit ang ekspresyon habang sinabi na siya na ang mauuna. Seryosong nakatitig ang ating bida habang ramdam niya ang biglaang paggalaw sa hangin. Napaigtad ito nang maramdaman ang bilis ng kalaban, gulat na gulat itong napabulong na ang bilis. Sa isang iglap, 2 anino ang sabay na sumugod na parang kidlat. Hindi makapaniwala si Feng Hao at Pasiga na sinabi na sobrang bilis nito. Mabilis siyang umiwas habang sumasabog ang enerhiya sa magkabilang gilid niya, at halos hindi siya makahinga sa tindi ng pressure. Namutla ang mukha nito habang seryosong napansin na ang lakas din ng pinsala. Mula sa itaas, muling umatake ang anino ni Huko, gigil na gigil ang boses nito habang sinabi na hindi pa siya tapos. Nakangising sumugod si Huko habang nakataas ang kamao, mayabang itong sumigaw at sinabi na tatakbo pa raw si Feng Hao. Mabilis na umiwas ang ating bida pero ramdam niya ang bigat ng bawat hampas. Kabado itong napaisip kung kaya ba niyang talunin ang nasa gitnang ika-5 antas. Bumagsak ang isang malakas na suntok at halos mabingi si Feng Hao sa lakas, napaatras ito habang nanginginig ang mga braso at pasiga na nasabi sa sarili na ang bigat. Pilit na sinalag ni Feng Hao ang sunod na atake habang lumulubog ang kanyang mga paa sa sahig. Hingal na hingal ito at seryosong inamin sa sarili na kung wala ang kakayahan niyang magpagaling ay talo na siya doon. Nanatili itong tahimik habang nanginginig ang buong katawan, halatang hirap na hirap. Sa huli, puno ng panghihina ang mukha nito, halos pabulong itong umamin. Na hindi niya kaya si Huko at hindi siya panalo sa kanya.
Mula sa ibaba ay kitang-kita ng mga manunood ang pagitan ng dalawang mandirigma sa wasak na entablado. May isang nagkomento at sinabi na kahit naabot na ni Feng Hao ang tugatog ng ika-4 na antas ay sa huli hindi pa rin niya kinaya ang ika-5. Sumang-ayon ang isa pa at gulat na sinabi na hindi niya inaasahan na ang unang makakaabot sa ika-5 antas sa bagong henerasyon ay ang pamilya Hu. Sa gilid, sigaw na sigaw ang isang lalaking tila ama ni Feng Hao. Nag-aalala itong binalaan si Howard na hindi niya kayang sabayan ng harapan ang batang iyon. Seryoso itong idinagdag na nagawa na ng batang Ho ang imposible at wala na siyang magagawa kundi sumuko. Sa gitna naman, nakangising lumapit si Huko, mapang-asar itong nagtanong kung anong nangyari at hindi ba ang tapang ni Feng Hao kanina. Mayabang itong sumigaw at sinabi na sige pa at magpatuloy siya dahil nagpapainit pa lang ito. Agad na humakbang pasulong si Huko habang malakas ang tawa, gigil na gigil itong idineklara na simula pa lang ito. Kasunod nito ay mabilis siyang sumugod pababa, handang wasakin si Feng Hao sa isang atake. Mabilis na hinahabol ni Huko si Feng Hao sa gitna ng entablado habang bumabasag ang sahig sa bawat hakbang, mayabang itong sumigaw at sinabi na sige na at magpatuloy pa. Habang tumatakbo, nanginginig ang ating bida. Desperado itong napaisip na hindi niya kayang labanan si Huko at hindi talaga siya panalo rito. Mahigpit na kinagat ni Feng Hao ang kanyang labi habang pinipigil ang panginginig ng kamao. Lumapit si Huko na puno ng yabang, mapang insultong inalok nito na kung susuko raw ngayon si Feng Hao ay mas kaunti ang sakit at sinabi pa na maging basura na lang ito habang buhay. Natahimik si Feng Hao at dahan-daw ang yumuko, malungkot itong inamin sa sarili na sumuko na lang kaya, dahil tinawag na siyang basura ng maraming taon at ayos lang kung susuko siya. Hindi pa rin tumigil si Huko, galit na galit itong sumigaw at tinanong kung bakit hindi pa sumusuko si Feng Hao, at binalaan na ang susunod niyang atake ay buong lakas na at baka mamatay o mapilayan ito. Tahimik na nakayuko ang ating bida habang naririnig ang sariling boses sa isip, mapait itong napaisip na oo, sumuko na lang siya at matatapos na ang lahat. Dahil ang pagsuko bilang talunan ay pagtatawanan lang siya ng mga tao. Dahan-daang nanginig ang kanyang kamao habang bumabalot ang manipis na enerhiya sa paligid nito. Mula sa itaas, mabilis na sumugod si Huko na nakangisi, galit na galit itong sumigaw at sinabi na sa pagkakataong ito ay gagawin niya si Feng Hao na lubos na basura. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagangat ng tingin si Feng Hao, nanlisik ang mga mata nito at mariing bamulong na pero. Kasunod nito ay isang malakas na pagsabog ng liwanag ang yumunig sa entablado habang nagbanggaan ang dalawang puwersa. Isang dambuhalang haligi ng apoy ang biglang sumiklab at nilamon ang buong paligid. Kumalat ang makapal na usok matapos ang malakas na pagsabog sa gitna ng arena. Mula sa loob ng alikabok, may boses na nanginginig sa determinasyon, mariing sinabi nito na ngayon, siya si Feng Hao. Agad na sumigaw ang mga manunood na akala ay tapos na ang laban, sabay-sabay nilang idineklara na bumagsak na si Feng Hao at nanalo ang Angkanhu. May tumawa ng malakas at mapanuyang sinabi na hindi masama para sa isang basura. Sumunod ang isa pa at sinigaw na basura ang pamilya Feng. May isa pang pumalakpak at binati si Huko na panalo na raw ito. Nakangising nakatayo si Huko sa gitna ng usok, hingal na hingal itong bamulong na nanalo siya. Bigla itong napaubo at nanlaki ang mga mata sa gulat ng maramdaman ang kakaibang puwersa. Sa isang iglap, tumilapon pataas ang katawan ni Huko habang bumabalot ang asol. Na enerhiya sa buong katawan niya. Nataranta ang mga tao sa gilid, hindi makapaniwalang sumigaw ang isa at tinanong kung anong nangyari at pilit na pinatayo si Huko. Mula sa kabilang dako, dahan-daang tumayo si Feng Hao na puno ng sugat pero matatag ang tingin. Galit na galit itong sumigaw na hindi na siya basura, at idineklara na sino pa raw, siya si Feng Hao ng pamilyang Feng at lalaban siya hanggang dulo. Kasunod nito, narinig ang boses ng tagapagsalita mula sa itaas. Masiglang inanunsyo na sa labang ito ang nanalo ay si Feng Hao. Biglang bumalot ang nakabibinging katahimikan sa buong arena matapos ideklara ang panalo. Mula sa itaas, kitang-kita ang dalawang figure sa gitna ng basag na entablado. Nakatayo si Feng Hao habang nakaluhod si Huko ilang metro ang layo. Walang ni isang manunood ang makapagsalita, lahat ay tulala at hindi makapaniwala sa nakita. Maya-maya, may isang estudyante sa balcony ang hindi nakatiis. Gulat na gulat itong nagtanong kung anong nangyari at bakit si Huko ang bumagsak gayong nasa gitnang ika-5 antas ito.
Napatingin ang kasama nito na kinakabahan, nag-aalangan itong bamulong at sinabi na hindi kaya. Seryoso itong nagpatuloy at idinagdag na baka nakarating na rin si Feng Hao sa ikalimang antas ng martial apprentice. Sa ibaba, nakayuko si Feng Hao habang hingal na hingal, pagod na pagod ang mukha nito habang mahina itong sumagot na hindi sa tingin niya, at nagtaka kung ano ba talagang nangyari. Seryosong nakatingin sa malayo si Feng Hao habang pinoproseso ang nangyari, tahimik itong napabuntong hininga at inamin sa sarili na muntik na siya, at kung wala ang pharmacopoeia ay baka natalo na siya. Biglang bumalik ang alaala ilang minuto ang nakalipas, kung saan pasugad si Huko mula sa itaas na handang durugan siya. Sa gitna ng panganib, mabilis na nag-isip si Feng Hao, buo ang loob nitong napagdesisyonan na para manalo ay kailangan niyang isuko ang depensa, umatake ng buong lakas, at pagalingin ang sarili ng maaga gamit ang pharmacopoeia. Kasabay nito, makikitang bumalat ang berdeng liwanag sa kaliwang kamay niya habang nagpapagaling. Habang ginagawa ito, tahimik na nag-ipon ng lahat ng natitirang lakas ang kanang kamao para sa huling atake. Sumunod ang pagsabog ng lilang enerhiya, malakas na inilabas ni Feng Hao ang Azure Tiger Dash, kung saan nabuo ang anyo ng isang mabangis na tigre na yumanig sa arena. Sa huling sandali bago tumama ang atake, galit na galit ang ekspresyon ni Feng Hao, mariing sinabi nito sa sarili na aalisin niya ang bansag na basura at kailangan niyang manalo. Galit na sumugod si Huko sa huling pagkakataon habang nagliliyab ang buong katawan niya sa enerhiya, sigaw na sigaw itong sumigaw na mamatay na raw si Feng Hao. Sa kabilang banda, hindi umatras si Feng Hao, buong tapang itong sumalubong at mariing sinabi na huwag itong umasa. Nagbanggaan ang dalawang kamao sa ere at lumikha ng nakakasilaw na pagsabog. Pagkalipas ng ilang segundo, isang malakas na boom ang yumanig sa arena. Nang hamupa ang usok, nakatayo mag-isa si Feng Hao sa gitna ng bitik na sahig habang nakaluhod si Huko sa di kalayuan, hingal na hingal itong sumigaw na nanalo siya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri, gulat at tuwang-tuwa ang mukha nito habang mahinang sinabi na nararamdaman niya ang paggalaw ng kanyang katawan. Kasunod ng panalo, biglang may kakaibang init na gumapang sa loob ng katawan ni Feng Hao. Sa kanyang dibdib, isang gintong bilog ng enerhiya ang dahan-daang nabuo habang umiikot ang maliliit na liwanag sa paligid nito. Maya-maya, umapaw ang enerhiya at kumalat na parang likido, bago biglang sumabog sa isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag. Mahigpit na ikinuyom ni Feng Hao ang kanyang kamao habang tinatanggap ang lakas na dumadaloy. Mula sa gilid ng arena, may isang manunood na napatayo, gulat na gulat itong sumigaw na tunog yan ng breakthrough. Sumunod ang isa pa na hindi makapaniwala, manghang-mangha itong napabulalas na ang astig. Sa huli, isang boses ang nagkumpirma sa nangyari, seryosong inanunsyo nito na nakakagulat na nakalusot si Feng Hao sa ikaapat na antas. Tahimik na ngumiti si Feng Hao habang ramdam niya ang bagong lakas na bumabalot sa buong katawan. Hawak ang mikropono, halos mapasigaw sa tuwa ang tagapagsalita, tuwang-tuwa itong sumigaw na kahanga-hanga at napakagaling ng laban. Itinuro nito si Feng Hao na nakatayo sa gitna, malakas nitong inanunsyo na para sa round 2 ay panalo ang pamilya Feng. Agad na nag-ingay ang mga kaibigan ni Feng Hao mula sa gilid, sabay-sabay silang sumigaw at binati si Feng Hao habang isinisigaw ang pangalan niya. Hindi pa tapos ang tensyon, seryosong humarap muli sa crowd ang tagapagsalita, nakangisi itong nagtanong kung sino raw ang lalaban mula sa pamilya Wan para sa ikatlong round. Tahimik na tumayo ang isang matandang pinuno ng Wan, magalang itong yumuko at mahinahong sinabi na ikinalulungkot ng kanilang pamilya na wala silang bagong henerasyon na nasa ikalimang antas ng martial apprentice, at binabati niya ang pamilya Feng sa pagkapanalo sa New Blood competition. Kasunod nito, isang malakas na anunsyo ang umalangaw sa buong arena, masiglang idineklara na panalo si Feng Hao. Biglang nagkagulo ang mga manunood, may isang sumigaw na binaliktad ng basura ng pamilya Feng ang laban. Sumang-ayon ang isa pa at mariing sinabi na hindi siya basura at halatang henyo siya. Matapos ang sigawan ng crowd, naiwan si Feng Hao na mag-isang nakatayo sa gitna ng arena. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga binti habang unti-unting nauubos ang lakas. Maya-maya, pumikit ang mga mata niya at tuluyang nawala ng malay habang nakatayo. Agad siyang bumagsak pasulong, pero may mabilis na samalo sa kanya bago tuluyang tumama sa lupa. Mula sa liwanag, lumitaw ang kanyang ama na nakangiti,
mainit at puno ng pagmamalaki itong nagsalita at sinabi na Hao, proud ako sa'yo. Sa kabila ng pagod, pilit na ngumiti si Feng Hao, determinado itong sumagot na ama, hinding-hindi kita bibiguin. Mariin itong inulit sa sarili habang nakatitig sa langit, at buong pusong idineklara na hinding-hindi. Lumipat ang eksena sa tahimik na gabi sa Yang Mansion. Sa loob ng isang maliwanag na silid, nagtitipon ang ilang matatanda, seryoso ang atmosphere habang nag-uusap. May isang mahabang buhok na lalaki ang unang nagsalita, kalmado itong nagpahayag na sa palagay niya ay alam na nila ang kasalukuyang sitwasyon sa Yulan City. Nagpatuloy ito at detalyadong sinabi na ang dalaga ng pamilya Wan na si Wan Xin ay may bihirang attribute sa martial arts at naniniwala siyang magiging maliwanag ang hinaharap nito, habang ang pamilya Feng naman na nakatanggap ng 2 advanced secret martial art techniques ay sa tingin niya ay wala ng martial artist sa bagong henerasyon ang makakatalo sa kanila. Pagkatapos, lumingon ito sa kasama at seryosong hiniling na sabihin na nito ang iniisip niya. Agad na sumagot ang isang lalaking may matalim na tingin. Nag-aalala itong sinabi na hindi nila kayang kalabanan ang pamilya Wan na protektado ng pamilya yun at hindi ito kaya ng maliliit na pamilya tulad nila. Tumango ang isa pang matanda sa gilid, maingat itong nagdagdag na masyadong mainit ang relasyon ng pamilya Feng at ng misteryosong lalaki kaya hindi matalinong kumilos ng padalos-dalos sa ngayon. Biglang tumayo ang isang kalbong lalaki na nanginginig sa galit, namumula ang mukha nito habang pasigan nitong sinabi na hindi niya kayang panuurin lang ang anak niyang nakahiga sa ospital at walang gawin. Nanatiling kalmado ang lalaking may mahabang buhok na nakaupo sa harap, malamig ang boses nito habang dahan-daang sinabi na hindi muna nila aatakihin ang pamilya Feng sa ngayon, pero kailangan nilang patayin si Feng Hao dahil kung hindi ay sila ang malalagay sa panganib. Habang sinasabi ito, humigpit ang hawak niya sa hawakan ng espada. Sa huling panel, puno ng galit ang mukha ng kalbong lalaki, paulit-ulit nitong binanggit ang pangalan na Feng Hao, habang nanginginig ang panga sa gigil.